Pinatawag na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Kasunod ito ng nangyaring pangahampas ng bato ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na kanilang nakagitgitan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matuturing na usapin ng national security ang insidente. Hindi muna nagbigay ng detalye ang Malacanang sa naging resulta ng nasabing pulong ng Pangulo kay Ambassador Jing Quan. Gayunpaman, nanindigan ng palasyo na ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs at ang Department of National Defense para sa mga susunod na diplomatic actions ng ating gobyerno. Pakinggan po natin ang sinabi ni Undersecretary Castro. Ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil, hindi kailanman. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Habang nananawagan ng Pilipinas ng respeto, may sarili namang kwento ang China. Sa video na sila mismo ang naglabas, pinalabas nito o pinakikita nito na ang mga sundalong Pilipino ang pasimuno daw ng engkwentro. Pero kitang-kita rin sa parehong video na ang China Coast Guard ang papunta sa direksyon ng BRP Sierra Madre na tumatayong military outpost ng Pilipinas sa Ayungin. Git ng China, pa-victim daw ang Pilipinas, alot ilang beses na raw silang nagbabala. Binigyan din naman ng palasyo na buo ang suporta nito sa mga aksyon ng ating mga tauhan. Kung kailangan bang baguhin ang diskarte ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pag-aaralan daw ito ng Pangulo. Sa talumpati naman ni PBBM sa AFP Change of Command, tila may pasaring siya sa kaliwat kanang issue ng China at Pilipinas. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Pati mga senador umalma sa nangyari. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nasa bakura na natin ang China, sila pa ang may ganang manakit. Kaya dapat daw maghain agad ang DFA ng matibay na diplomatic protest at ipaalam ang insidente sa ASEAN at sa mga kaalyadong bansa. Tanong naman ni Senator Robin Padilla, hanggang kailan tayo magtitiis? Paulit-ulit tayong nagpapakita ng pagtitimpi pero paulit-ulit din tayong sinusuklian ng panggigipit at karahasan. Panawagan niya, mas matatag na hakbang at pananagbutin ang mga responsable. Sa isang pahayag, kinundinan ng US ang mapanganib daw na aksyon ng China. Tiniyak ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, ang suporta ng Amerika sa Pilipinas bilang matagal nitong kasangga sa nasabing rehiyon. Well, just to add context, kasi it all depends, if you see the video released by the AFP and the Chinese Embassy, iba-ibang point of view nila, iba-iba kasing clips ng video. So, kung panoorin mo yung Chinese video, mukhang Pinoy nag-provoke. Kung panoorin mo yung Pero sila yung lumalapit Philippine video, but we'll get to that. Sila lumalapit If you watch the Philippine video, mukha naman ng mga Chinese yung nangahampas. So, it depends on who's Kanya-kanyang, releasing what and kumbaga, what PR. portion is being released. But to your point, the incident happened apparently as the Chinese boat was approaching the BRP Sierra Madre. Ako, Bok, hindi context. More on tanong na ako dito. Ano na bang pwede pa talaga natin gawin dito, no? Kasi, ano ba to, diplomatic protest, bilateral meeting? Kasi, Bok, parang feeling ko na-exhaust na rin ng gobyerno at ang DFA lahat. Ano pa bang kailangan gawin? Kasi parang ulit-ulit lang naman ito at palala ng palala itong mga insidenteng ganito. Yeah, well, if it's any consolation, it's not as bad as yung 2024 incident. If you do recall what happened to Seaman First Class Jeffrey Facundo. Pinaputulan ng Naputol pa ng daliri. Tapos yun talaga matindi kasi may mga palakol, saka may mga itak sa dala. Pero matutuwa na lang ba tayo na walang naputulan ng kamay, ng daliri, pero may nahampas naman na Pilipino, 'di ba? So, ako din nagtatanong na rin ako bilang isang Pinoy, ano pa nga bang next na gagawin dito, no? Ano pa bang meeting ang kailangan para naman ay hindi na ito maulit? And I suppose dagdag na rin kasi the Chinese are insisting that the Philippine boats rammed the
Chinese Yeah. boat. But if you do notice, maliit yung mga bangka, yung mga rubber boats ng Pilipinas. And these are rubber boats. Yung Chinese boat looks like a rigid hulled boat eh. So mukhang fiberglass. At siguro dagdag lang natin, ipinadala na ng PCG yung BRP Melchor Aquino at BRP Malapascua para nga magsagawa na rin ng medical evacuation at may hatid sa mainland Palawan ng mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy para naman mapagamot sila. Kawawa Last we naman. heard, the medical evacuation is being shadowed by the Chinese Coast Guard. We are Rin. just hoping, we're just hoping na No more the tension. evacuation was performed without any further incidents. Correct. Tama. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.